For today's tutorial, ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit or maglagay ng cellphone frames sa mga videos natin or pictures natin kagaya nito. Well, sa video na to, gamay-gamayin natin by detail para madali mo lang magets ang mga kailangan mong matutunan about video editing. Ibibigay ko sa inyo ang mga kakailanganin para makabuo ng magandang video kahit papaano about cellphone frame. Tapusin mo ang video para may matutunan ka kahit papaano. At meron akong tips sa dulo nitong video na siguradong makakatulong sa'yo. Promise. Madali lang gawin to. Tara, ipakita ko sa'yo. Yo, what's up guys? Red Alvarez here and maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel natin. Actually, ang tutorial na to ay request ng tropa natin si Dudes Nale. Maraming salamat dito sa request mo, brother. Hindi pa dapat ito ang unahin kong tutorial pero dahil tropa tayo at gusto ko din naman itong tutorial na to. So eto na, here are the 5 things to consider para makabuo ng magandang video gamit ang cellphone frame. Number 1 sa list natin, kailangan mo ng CapCut or any editing app na komportable ka. Mas madali gawin ang cellphone frame sa Canva pero sobrang bagal ng loading at ang daming ads lalo na kung free subscription. So kung wala ka pang CapCut, mag-download ka na. Open mo CapCut mo, click new project. Number 2 sa list natin na kakailanganin, dapat may nakahanda ka ng gagamiting background, mapa videos man yan or photo. Ang gagamitin kong background as of now as demo background ay video. So nakadepende sa preference mo to kung anong background ang gagamitin mo. Dito sa videos, may mga nakahanda na akong materials na gagamitin as background. Select lang natin to. Then dito sa baba, click add. Okay, nandito na sa baba ang gagamitin nating material as background. Delete muna natin itong watermark ng CapCut na nandito sa dulo by clicking this. Tapos dito sa baba, click delete. Wag na wag kakalimutang i-delete to para malinis ang project natin to. Dito sa baba, click natin itong ratio. Piliin natin itong 9:16 na size kasi usually ginagamit ang cellphone frame sa Reels, TikTok or Instagram. Click OK na nandito sa baba. Select natin itong magiging background. Pinindot natin siya kasi may gagawin tayo sa kanya. Dito sa baba, hanapin ang basic. Adjust natin itong rotate. Depende sa kung alin ang gusto nating itsura niya. Pwedeng ganito, pwede din ganito. Basta ang mahalaga nakatayo siya ng 90 degree. At dito naman sa scale, lalakihan lang hanggang sa ma-feel niya ang kabuuan ng 9:16 ratio. Sinosobrahan ko lang ng konti. At kapag okay na sa'yo yan, click OK na nandito sa baba. Pwedeng manual to palakihin or paliitin ha, gamit ang dalawang daliri. Pwede ding paikutin to manually na hindi nagagamit ng basic tool na nandito sa baba. Bale, ang ginagawa ko dito sa video background para hindi tayo makapiright, ina-adjust ko ang speed niya. Select lang natin ulit to. Then dito sa baba, select speed, select normal, adjust lang ng 1.5 times. Again, ginagawa ko to para maiwasan ng copyright sa material na hindi nating pagmamayari. So use material at your own risk. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa less than 13 seconds lang siya. So bitin kung ang reels natin ay nasa 60 to 90 seconds. Select lang natin ulit siya. Then dito sa baba, hanapin ang copy. Click copy ulit hanggang sa makumpleto na yung 90 seconds. Kung sumobra, i-delete lang natin. Ayan, 90 seconds na. Okay, so meron na tayong malupit na background. Number 3 sa listahan natin ay yung content mo na ilalagay sa loob ng cellphone frame. Okay, para maliwanag, dapat yung video na ilalagay mo sa loob ng cellphone frame ay dapat edited na. Yung finished project na kumbaga. Ipakita ko muna sa inyo yung sample ng tapos ng project. Labas muna tayo dito. Click lang itong X na nandito sa upper left side para makalabas tayo. Okay, ito siya. Click lang natin itong tatlong dots na nandito. Select rename. For example, pangalanan natin ito ng cellphone frame. Para hindi tayo malito at organize ang project. Click OK. Meron akong sample dito na tapos nang i-edit na ilalagay natin sa loob ng cellphone frame. Ito siya. Ang ratio nito is 9:16 din. Parehas sa ginawa nating cellphone frame kanina na 9:16 din. Dapat pareho sila ng ratio or size. Actually, screen recorded itong material na to para kunyari cellphone talagang datingan kapag nasa loob na siya ng cellphone frame. So dapat edited na to. I mean edited na or halos finished project na. Na-export ko na to kaya nakasave na siya sa gallery natin. Okay, exit na tayo at balik tayo sa ginagawa nating project. Okay, nandito na tayo ulit. Dito sa baba, hanapin ang overlay. Click add overlay. Dito sa videos, select natin itong almost finished project na lalagyan natin ng cellphone frame.
Click add na nandito sa baba. Wait lang na mag 100% loading. Ayan, nandito na siya. Since nakaselect pa rin itong overlaid material natin, liitan lang ng konti gamit ang dalawang daliri. Kunyari, ganitong pwesto niya. Medyo mas malaki ang space dito sa baba kung pang reels. Itong screen recorded na material na to, pwede namang i-edit dito to. Or i-cut yung mga pangit na part at i-delete yung mga hindi kailangan. Pwede yun. Kaso, mas matrabaho nga lang. Lalo na kung bago ka pa lang sa overlayering. Kaya sinasuggest ko na dapat almost finished project na tong material na to bago lagyan ng cellphone frame. Pero kung medyo batikan ka na at kabisado mo na yung mga layering of overlaid materials, kahit dito mo na isahang i-edit lahat yan. Okay, meron na tayong malupit na background at meron na tayong almost finished project screen recorded material. Next sa list natin is cellphone framing na. Meron naman cellphone frame within CapCut app. Try natin. Dito sa baba, hanapin ang stickers. Then hanapin itong frame sign. Scroll up lang and ito siya. Select lang natin and let's see kung trip nyo itong cellphone frame na to. Ayan, lakihan lang and itapat dito sa material natin. Pansin nyo, perfect ang pagkakapit niya kasi itong screen recorded material natin ay galing sa iPhone. And itong cellphone frame na available within CapCut app ay iPhone din. Hindi na kailangan mag-crop kasi perfectly fitted na. Pero kung hindi iPhone itong screen recorded material natin, hindi siya mag-fit. Matry ko na. Kung mapapansin nyo, 3 seconds lang itong cellphone frame sticker. Select lang natin to. Then itong end part niya, drag lang natin para humaba hanggang pumantay sa dulo ng video natin. Kung okay na sa'yo itong cellphone frame na to, then that's how to do cellphone framing. Pero kung medyo maarte ka at hindi ito ang hanap ng nararamdaman mong model ng cellphone, pwede naman tayo mag-overlay ng cellphone frame na galing sa Google. Okay, labas muna tayo dito sa CapCut app, tapos punta tayo sa Google at maghanap ng material na gagamitin natin sa cellphone framing. Let's say, iPhone 14 Pro Max na frame ang trip natin. I-type lang ang iPhone 14 Pro Max green screen PNG. Select lang tayo ng trip natin. iPhone 14 Pro Max green screen PNG. Dapat may PNG ha, para mabilis ang trabaho natin sa pag-edit. Let's say ito ang natikuhan natin. Long press lang natin to. Select save to photos para ma-save sa gallery natin. Huwag mo na lang pansinin itong images may be subject to copyright. Okay, balik tayo sa ini-edit natin. Delete muna natin itong sticker na cellphone frame kasi nga papalitan natin ng gusto natin design. Click lang itong back na nandito sa lower left side para makabalik tayo sa main menu. At select itong overlay na nandito sa baba. Click add overlay. Dito sa photos, kukunin ang hinarabat natin na cellphone frame sa Google. Click add na nandito sa baba. Okay, nandito na siya. Pansin nyo, matik na nawala yung white PNG na nasa gilid ng material. Kaya sabi ko kanina na dapat naka-PNG. Kung merong material na kahit sana itong green part niya ay naka-PNG, mas maganda yun. Kaso, kaya ito yung demo natin na material. Kasi sa video na to, may bonus tutorial about chroma key. Since nakaselect pa rin siya, drag lang itong end part niya para humaba at ipantay sa dulo ng video natin. Piliin natin ulit siya. Sana all pinipili ng paulit-ulit. Pinindot natin siya kasi may gagawin tayo sa kanya. Dito sa baba, hanapin ang cutout. Click cutout. Select chroma key. Pagalawin ng baso, pagalawin ng color picker at itapat sa kung anong kulay ang kailangan tanggalin. Tapos dito sa lower middle part, select intensity at i-adjust ito hanggang sa satisfied ka na sa pagkakatanggal ng kulay green. Let's say 75 lang, pero malaya kang paglaruan ng feelings niya. Same thing dito sa shadow, ikaw na bahala magtimpla. Depende sa taste mo at pangangailangan ng material. At kapag okay ka na sa result, click okay na nandito sa baba. Since nakaselect pa din siya, palalakihin lang yung mag-fit na siya sa video. Ayan, ang ganda na niya. Pero yung mga sobra sa mga corners niya, kailangan natin matrim ito. Para matrim natin ito, select natin itong video. Then dito sa baba, hanapin ang mask. Itong circle ang ginagamit kong pang trim dito sa mga corners niya. Hindi itong rectangle lang, pero depende yan sa materials. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung sa Android na screen recorded material, ang gamit nila dun, rectangle ang pinapang trim nila. So depende yan sa materials. Okay, select natin itong circle. Tapos palakihin lang natin itong circle hanggang sa nakatapat na itong range niya sa dapat matrim. At kapag okay na sa'yo yung pagkakatrim, click OK
OK na nandito sa baba. Click itong back na nandito sa baba hanggang sa mapunta tayo sa main menu. Ayan, ang ganda na. And that's how to do a cellphone framing. Okay, so dahil tapos na tayo mag cellphone framing, paano mo naman ngayon ilalagay yung sarili mong nagsasalita? Here is the fifth on our list na kailangan gawin. Bale, additional step na lang to ha. Dito sa baba, select overlay, click add overlay. Dito sa videos, piliin natin yung video as host. Click add na nandito sa baba. Wait lang na mag 100% loading. Okay, nandito na itong mamang nagsasalita. Since nakaselect pa din itong third overlay material, dito sa baba, hanapin ang cutout. Select remove background. Wait lang na mag 100% remove background. Click OK na nandito sa baba. Select natin itong mamang nagsasalita. Tapos adjust natin ang size gamit ng dalawang daliri. Depende sa preference natin. At ilagay kung saan natin gusto. Play natin para makita natin. Okay. So dahil tapos na tayo mag-edit, it's time to export naman ang project natin. Dito sa upper right side ng screen natin, click lang natin to tapos isagad natin into 4K. Para malinaw ang mga video natin kapag in-upload natin sa mga social media accounts natin. Tapos itong part na to, kung ilang frames per second, isagad natin itong code rate para maiwasan natin na pixelated ang quality ng mga video natin tropa. Tapos lagyan natin ng Smart HDR para solid. Ginagawa natin to just to compensate sa pag-compress ng mga social media sa quality ng video kapag in-upload natin. Kung naka 4K ang video resolution natin, magbawas man ng quality si Reels or FB. Fair enough na kung bibigyan man tayo ng at least 1080p resolution sa mga video natin. Kung hindi mo talaga na-gets to, naku, nabigigil ako sa'yo. Tapos click itong export sign na nandito sa upper right side. Wait lang natin na mag 100% exporting. Kapag 100% na ito, may nakalagay dito na ready to share. At dito, pwede directly i-share sa mga social media accounts natin. Wag na wag gagawin itong direct share. Kasi may watermark ng CapCut na nakalagay mismo sa loob ng video. Hindi sa dulo ng video nakalagay yung watermark. Iba yun. So ayaw natin na may watermark. Click lang natin itong done na nandito sa upper right side. Pagka-click, ganito na ang itsura. Ito yung mga listahan ng mga projects mo within your CapCut app. Punta tayo sa home screen ng cellphone natin. Open natin yung gallery or photos. At ayan, nakasave ng project natin dito sa gallery. And pwede na i-upload anytime. At ayan na nga ang 5 things to consider sa paggawa ng video na merong cellphone frame. Kung may natutunan ka, pakikalat ang video na to para naman makatulong sa iba. At kung nagustuhan mo ang video na to, consider to subscribe naman dito sa YouTube channel ko at paki-follow na rin ako dito sa Facebook page ko. Ako to si Pula, ang tropa nyo. Salamat! See you sa next video. Peace!